Magandang buhay po sa inyo mga kapatid at magandang kaliwanagan. Ang aking babasahin po ngayon ay ang mensahe ng anghel mula sa kalangitan. Siya ay pumanaog po noong Abril 11, 2021. Siya po ang anghel ng kamatayan. At dahil po tayo mga kapatid ay kadalasan sa atin ay naniniwala tayo kung oras mo na. So, hindi po pala yun. So, basahin po natin. Magandang kaliwanagan. Kung inyong tatanungin, ako'y katotohanan, sapagkat ako ang unang daan, ang unang magaganap sa bagong pagtahak sa kung saan na ika'y paparoon. Kami ay muling bababa. Kami ay hindi basta-basta kumukuha. Kung meron sa kalaban, meron din sa kaliwanagan. Ako ang liwanag ng kamatayan. Kaya lamang merong sundo sa kabilang mundo sa madilim ay dahil ito sa ibang anghel na nagtaksil at kumitil ng maraming buhay na walang pahintulot. Naligaw ng daan sa gayon naroon na sa dilim. Ang tanging tawag lamang sa amin ay anghel ng kamatayan. At ang tanging tawag sa dilim ay sundo. Ayan, malinaw po mga kapatid na ang anghel po ng kamatayan, yun yung po yung nasa taas po. At yung mga sundo na kung tawagin, sila po yung kumikitil ng buhay kahit hindi pa kaorasan. Sila po yung masasama. Huwag kayong matakot sapagkat ako ang inyong kapatid. Huwag kayong manginig sapagkat isa akong liwanag. At hindi kami basta-basta kumukuha. Hihintayin ang pahintulot, ngunit kami isang usok na puti. Puting usok, hindi nababago sa inyong pandinig. Marami pa ang bababa, kaya ako ang pinababa, ay upang pabalikin ang bugtong na anak, ang amang Hesus sa langit. Pabalikin sa langit isang hudyat upang marami pang anghel ang bumabaha. At kami rin bababa. Ang sundo ay hindi sila naghihintay ng tamang panahon at oras kanilang kinikitil ang mga buhay. So kami rin naman ay nagliligtas, ngunit kanila rin ginagawa ang mali. Ang kamatayan ay siyang inilikha ng ating amang nasa langit upang maging daan bago sa pangalawang buhay. At pagkatapos din sa akin ay ang anghel na siyang magtuturo kung saan ka paparoon. So, ibig sabihin mga kapatid, kaya nilikha ng ating amang liwanag sa langit ang buhay natin. Ito po, dito po sa mundo, ay para sa panibagong buhay. So, ibig sabihin, meron po tayong pinakabuhay pa. Kumbaga, ito pong ginagalaw natin ng mundo ngayon, ay ito po yung dito pagbabasihan yung ating mga nagagawa kung tayo po ba ay talagang karapat dapat dun sa buhay na inilalaan po para sa atin. At pag tayo po ay namatay, susunduin po tayo ni anghel kamatayan. At sinasabi dito, ang anghel ng destinasyon at anghel ng tungkulin. So, dalawa po yan. Ngunit ang anghel ng tungkulin ay naroon lamang sa kanilang loob ng tahanan, at tanging ang makakakilala lamang sa kaniya ay ang paparoon sa tunay na kaharian ng ating amang nasa langit. Kaya't kayo'y magpakatatag, ipakilala nyo rin kami, at malaman na meron din kami upang siya'y hindi matakot. Napakalinaw po mga kapatid na yun po, merong pong anghel ng destinasyon at anghel ng tungkulin. So, pag namaya pa tayo, so magkakaroon po pala tayo ng mga tungkulin at kung saan tayo, ano yung mga magiging tungkulan natin at yung mga paparoonan natin kung saan ba tayo mapupunta. Then, pumanaog po ulit siya noong September 12, 2020. Pakinggan po natin. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ang narito sa katotohanan ay siyang mapalad sapagkat hindi na matatakot. Hindi matatakot sa kamatayan, ngunit ang iba'y meron pa rin. Takot na siyang magaganap na hindi ka nais-nais.
Gumising mga kapatid. Gumising sa katotohanan sapagkat ako ang anghel ng kamatayan. Ako hindi kukuha kundi magliligtas, kapatid. Kami nakikipaglaban sa mga sundo na siyang sumusunod sa mga walang pananalig sa ating Ama sa langit. So, ibig sabihin mga kapatid, yung anghel ng kamatayan ay hindi nila kayo kukunin kung hindi nyo pa oras. At kung kayo'y kinukuha dahil wala ka na kayong pananalig sa ating Amang liwanag sa kalangitan at tayo'y may mga maling kadalasang ginagawa, so kahit hindi nyo pa oras, yung mga sundo po, yung mga kalaban po ng nasa itaas, kayo po'y ginagawa ng sakit, ginagawa ng paraan para kayo'y makuha. At sila po'y nakikipaglaban dahil hindi nyo pa kaorasan. Pakaingatan, ipinagkaloob ng Ama sa langit sapagkat napakalaga ng liwanag. Ang liwanag na siyang babalot. Ang iba'y meron pa ring takot, hindi masambit ang salitang mali. Kung siya'y buo na nananalig sa ating Ama sa langit, marami ang sinusundo, kapatid. Ngunit paano maililigtas kung wala sa katotohanan? At hindi tama ang tinatawag. Ang bawat isa sa inyo ay akin ang niligtas mula sa sundo. Karanasan sa inyong buhay na siya na sanang susunduin, ngunit ako'y nakipaglaban. So marami na po pagkakataon na pag tayo nasa bingit ng kamatayan na hindi pa natin nakakaorasan, yan, nakikipaglaban po sila. Kami ay napakarami. Kami ang anghel ng kamatayan. Kung siyang bibilangin, kaming lahat ay libo-libo. Ito'y nasa 10,000 anghel ng kamatayan sa dami namin. Paano ililigtas ang mga taong sinusundo kung walang pananalig at wala sa tama? So sa sobrang dami po nila, kaya nila kayong iligtas sa bingit ng kamatayan kung hindi nyo pakaorasan. Kaya lang kung kayo naman po ay yun nga sinasabi nila na walang pananalig at hindi po kayo tumatawag ng tama, paano naman daw po ito? So kaya po napakahalaga na maitama natin kung paano tayo magdasal, kung paano tayo manalangin sa ating Amang liwanag sa langit. Kasi marami po sa atin nagdadasal ng mali. Mali ang tinatawag. Tumatawag po ng Diyos, Lord, God, Ama, o Jesus lang. Dapat po pala, ang tama ay tumawag po sa ating Amang may likha na Amang liwanag sa kalangitan, at sa atin pong Amang Jesus sa kalangitan. Lagi pong may salitang langit para tama po yung tinatawag. Kumbaga yung nakasanayan po natin na Lord, God, Ama, o kung ano man po yung katawagan nyo, ay itatama lang po natin, sasamahan natin nun sa langit. So alam ko po na ang tinutukoy ng Diyos, ang tinutukoy yung Lord, ang tinutukoy yung God, ang tinutukoy yung Panginoon ay ang ating Amang liwanag sa kalangitan. Kung ano man po yung katawagan nyo, alam ko pong siya yung tinutukoy mo, yung ating may likha. Kaya lang po, mas magandang maitama natin yung tamang tawag sa Kanya, yung tamang ngalan niya na ibinibigay po ng mga anghel mula sa kalangitan sa bawat pagpanaog niya po nila dito sa ating mundo ngayon, sa ating panahon. At kayo'y mapalad sapagkat kayo'y narito at kayo'y aming iniligtas, ngunit ang nakakalumbay sa saglit na pagparito ang kailangan lamang ang siyang nais. Kami pa'y nakipaglaban sa kawalan. Marami ang nasa dilim na nasisilayan ng mga pangatlong mata, na nasisilayan ngunit mabibigyan liwanag sa kapatawaran. Pakatandaan, kapatid, isang beses lamang kami nakikipaglaban at hindi sa paulit-ulit na siyang tunay. Siyang maniwala na sa katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako'y nagagalak sa inyong lahat. So, ayan mga kapatid, napakaganda po kasi kung inyo pong naunawaan, ang kamatayan po ay hindi dapat nating katakutan. Dahil ang kamatayan po ay ito po yung daan patungo sa kabilang buhay, na kung saan ito po yung buhay na inilaan sa atin ng Amang liwanag sa kalangitan. Kaya lang, paano ka paparoon, paano ka mapupunta doon kung yung binigay sa yung buhay dito sa mundo ay hindi mo pinahalagahan, hindi mo kinalala talaga,
ang ating amang liwanag sa kalangitan. So nabuhay tayo, marami sa atin nangarap magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng pamilya. So umikot po doon. So hindi po tayo nabuhay para sa pangsarili, para sa pamilya. Nabuhay po tayo para sa kalooban ng Diyos na amang liwanag sa kalangitan. Ayan. Nabuhay tayo dito sa mundo. Testing ground po ito para kung tayo ay karapat-dapat sa kanyang sa kalangitan. So ayan, muli maraming salamat po sa mga nakinig. And patuloy po sana kayong sumubaybay sa mga ina-upload natin video. Ayan, maraming salamat po.